Mabuhay mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? Isang magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo upang buksan ang pintuan ng ating mga puso para sa isang kwentong magbibigay kulay, kurot, at inspirasyon sa inyong hapon. Alam kong marami sa inyo ang naghihintay ng kwentong hindi lang basta kilig, kundi may kasamang aral at pag-asa. Sabi nila, ang dagat daw ay parang tadhana, minsan ay payapa, minsan ay malupit, at madalas ay puno ng lihim na hindi natin inaasahan. Paano kung ang mismong alon na nagnakaw sa iyong alaala ang siya ring maghahatid sa iyo, sa lalaking susubok sa iyong katatagan? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ng isang babaeng iniluwa ng dagat at ng isang lalaking may dalang bagyo sa kanyang puso? Halina't simulan natin ang unang kabanata ng ating kwento. Dumagundong ang langit kasabay ng matatalim na kidlat na tila humihiwa sa madilim na papawiri ng Isla Pag-asa. Ang dagat na kanina lang ay payapa, ngayon ay nagngangalit na parang isang gutom, na halimaw, na gustong lamunin ang maliit na isla. Huwag, Papa! Tulong! Napabalikwas ng bangon si Dalisay mula sa kanyang banig. Habol niya ang kanyang hininga at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok na parang tambol. Pawis na pawis siya kahit na umiihip ang malamig at malakas na hangin mula sa labas ng kanilang maliit na kubo. Nanaginip na naman siya. Sa loob ng 12 taon, iyon at iyon pa rin ang napapanaginipan niya. Isang batang babae na nalulunod, ang lasa ng maalat na tubig sa kanyang lalamunan, at ang malabong mukha ng isang lalaking sumisigaw ng kanyang pangalan bago ang lahat ay maging itim. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang ulo. Hanggang ngayon, wala pa ring mukha ang mga taong nasa alaala niya. Wala siyang pangalan bago siya natagpuan ni Tay Bayani sa dalampasigan. Ang tanging alam niya ay ang buhay sa islang ito, ang amoy ng malansang isda, ang gaspang ng lambat, at ang pagmamahal ng isang matandang mangingisda na itinuring na siyang sariling dugo at laman. Dalisay, anak, gising ka na ba? Ang boses ni Tay Bayani ay narinig sa gitna ng hagupit ng ulan. Tulungan mo ako sa labas. Ang ating bangka, baka tangayin ng malalaking alon. Agad na tumayo si Dalisay. Isinuot niya ang kanyang lumang kapote at lumabas sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang niya sa basang buhangin ay mabigat. Ang hangin ay tila nanununtok sa kanyang mukha. Pero sanay na siya. Sa murang edad, natuto siyang makipagbuno sa kalikasan para lang mabuhay. Habang hinihila nila ni Tay Bayani ang kanilang bangka, patungo sa mas mataas na bahagi ng pampang, isang kidlat ang muling tumama sa gitna ng dagat. Sa maikling liwanag na yon, may nakita si Dalisay, isang bulto ng tao, nakadapa sa mga matatalas na bato sa dulo ng dalampasigan, kung saan ang mga alon ay mas malakas na humahampas. Tay, may tao roon. Sigaw ni Dalisay, itinuro ang direksyon ng mga bato. Huwag na, Dalisay. Delikado. Baka ano rin ka rin ng dagat. Pigil sa kanya ng matanda. Pero hindi nakinig ang dalaga. May kung anong puwersa sa kanyang loob na naguutos sa kanya na tumakbo. Bawat dulas sa basang bato, bawat hampas ng tubig na tumatama sa kanyang katawan ay binaliwala niya. Nang marating niya ang bulto, nakita niya ang isang lalaking nakasubsob sa buhanginan. Punit-punit ang suot nitong polo na halatang gawa sa mamahaling tela. Diyos ko! Bulong ni Dalisay. Pinilit niyang itihaya ang lalaki. Kahit sa gitna ng dilim, naaninag niya ang mukha nito nang muling kumidlat. Napasinghap si Dalisay. Hindi siya kailanman nakakita ng ganito kagwapong lalaki sa kanilang isla. Matangos ang ilong, makapalang kilay, at kahit na may mga galos at pasa ang mukha nito, bakas pa rin ang pagiging mestizo at ang lakas ng kanyang dating. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang malaking sugat sa kanyang tagiliran na patuloy na dinadaluyan ng dugo, na agad namang hinuhugasan ng tubig ulan. Tay, buhay pa siya. Tulungan niyo po ako. Sa tulong ni Tay Bayani,
Dinala nila ang estranghero sa loob ng kanilang kubo. Inilatag nila ito sa kawayang papag. Habang nagpapakulo ng tubig ang matanda, kinuha ni Dalisay ang isang malinis na basahan para linisin ang mga sugat ng lalaki. Habang pinupunasan niya ang noo nito, hindi mapigilan ni Dalisay na mapatitig. Ang balat ng lalaki ay kasing puti ng mga perlas na paminsan-minsan ay nakukuha nila sa ilalim ng dagat. Ang kanyang mga kamay ay hindi magaspang gaya ng sa mga mangingisda rito. Dalisay, mag-ingat ka, wika ni Tay Bayani habang inilalagay ang mainit na tubig sa tabi niya. Tingnan mo ang taong yan. Hindi siya ordinaryong tao. Baka kung anong gulo ang dala niyan dito sa atin. Tay, tao rin siya. Nasaktan siya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, sagot ni Dalisay habang dahan-dahang tinatanggal ang dugong na muo sa gilid ng labi ng lalaki. Biglang gumalaw ang mga daliri ng estranghero. Isang mahinang ungo lang lumabas sa kanyang bibig. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan nang biglang dumilat ang mga mata ng lalaki. Ang mga mata nito ay kulay kape, malalim at puno ng sakit. Bago pa makapagsalita si Dalisay, mabilis na kumilos ang lalaki. Hinablot nito ang pulso ni Dalisay nang napakahigpit. Napasigaw si Dalisay sa gulat at sakit. Nasaan? Nasaan ako? Paos na tanong ng lalaki. Tumingin siya sa paligid ng maliit at barong-barong na kubo. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Dalisay. Nasa Isla Pag-asa ka. Ligtas ka na. Mahinahong sagot ni Dalisay. Kahit na kinakabahan siya sa higpit ng hawak nito, tinitigan siya ng lalaki. Isang titig na tila ba kinikilala ang bawat parte ng kanyang mukha. Sa isang sandali, nawala ang bagsik sa mga mata nito at napalitan ng pagkalito at pangungulila. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki, bago unti-unting muling pumikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang panghihina. Dalisay, bulong ng dalaga. Bago tuluyang mawalan ng malay ang lalaki, may huling salitang lumabas sa kanyang mga labi na nagpapatigil sa mundo ni Dalisay. Huwag mo akong iwan. Huwag mo silang hayaang mahanap ako. Bumitaw ang kamay ng lalaki at muli itong nahulog sa malalim na kawalan. Nanatiling nakatitig si Dalisay sa estranghero. Ang kabang nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas malakas pa kaysa sa bagyong nananalasa sa labas. Sino ang lalaking ito? Bakit siya sugatan? At bakit sa kabila ng takot, tila may kung anong bahagi ng puso ni Dalisay ang nagsasabing, ang pagdating ng lalaking ito ang siyang magbubukas sa pinto ng kanyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Hindi alam ni Dalisay na sa gabing iyon, hindi lang isang estranghero ang iniluluwa ng dagat, kundi ang simula ng isang kwentong wawasak at bubuo sa kanyang buong pagkatao. Muli ay nagbabalik tayo sa ating kwento. Kumusta ang inyong mga puso matapos ang unang kabanata? Siguradong marami sa inyo ang napapatanong, sino nga ba ang estrangherong ito na dinala ng alon sa pampang ni Dalisay? Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang magnanakaw sa gabi. Darating ng hindi mo inaasahan, papasok sa iyong buhay ng walang pasintabi at kukunin ang lahat ng iyong takot upang palitan ng isang matamis na pangako. Pero sa mundo ni Dalisay at ng ating misteryosong lalaki, sapat na ba ang tamis ng pag-ibig para mapawi ang pait ng lihim na kanilang daladala? Halina't ipagpatuloy natin ang paglalakbay. POV, kisig, masakit. Ang buong katawan ko ay tila binabaklas ng bawat hiningang kinukuha ko. Ang huling naaalala ko ay ang malalaking alon, ang pagbaligtad ng aming bangka, at ang matalas na sakit sa aking tagiliran nang tumama ako sa mga bato. Akala ko, iyon na ang huling misyon ko. Akala ko, doon na magtatapos ang buhay ni Kisig Valderrama. Ngunit nang imulat ko ang aking mga mata, hindi kadiliman ang sumalubong sa akin. Isang liwanag mula sa isang maliit na gasera ang tumama sa aking paningin. At sa tabi ng liwanag na yon,
nakita ko ang isang anghel. Isang dalaga ang nakaupo sa tabi ng aking higaan. Ang kanyang buhok ay mahaba at medyo kulot sa dulo. Ang kanyang balat ay kulay kape, pero tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ngunit ang pinaka nakakamangha ay ang kanyang mga mata. Puno ito ng pag-aalala, ng kabaitan, at ng isang uri ng katapatan na matagal ko nang hindi nakikita sa lungsod. "Gising ka na pala," mahinang sabi niya. Ang boses niya ay parang himig ng isang payapang dagat. Sinubukan kong bumangon, pero agad na kumurot ang sakit sa aking tagiliran. "Huwag kang malikot," saway niya habang dahan-dahang itinatama ang aking unan. "Malalim ang sugat mo. Maswerte ka at hindi ka naubusan ng dugo bago ka namin nakita." "Nasaan ako?" tanong ko. Ang boses ko ay paos at tila may buhangin sa aking lalamunan. "Nasa Isla Pag-asa ka." "Ako si Dalisay," sagot niya habang iniaabot sa akin ang isang baso ng tubig. Dalisay? Bagay sa kanya ang kanyang pangalan. Walang bahid ng dumi ang kanyang mukha. Walang bahid ng panloloko. Sino nga ba ako sa harap niya? Kung sasabihin ko ang totoo, na ako ay isang investigador na naghahanap sa nawawalang anak ng isang bilyonaryo, baka matakot siya. Baka manganib siya. Ang mga taong humahabol sa akin ay hindi titigil hanggat hindi ako nasisiguradong patay. Ako si Sig! Pagsisinungaling ko. Ginamit ko ang palayaw ko para hindi masyadong halata. Isa akong turista. Naglayag ako, pero inabutan ng bago ang bangka ko. Tumango siya, pero nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Marahil ay alam niyang hindi ako ordinaryong turista. Ang mga galos ko ay hindi lang mula sa pagkakauntog sa bato. Ang ilan dito ay mula sa mga bala at labanan. Lumipas ang mga araw. Sa ilalim ng pangangalaga ni Dalisay, unti-unting bumalik ang lakas ko. Pero habang gumagaling ang aking mga sugat, isang kakaibang pakiramdam naman ang unti-unting kumakalat sa aking sistema. Hindi ako sanay sa katahimikan. Sa Maynila, ang buhay ko ay puno ng ingay, ng baril, ng mga taong may dalawang mukha. Pero rito sa Isla Pag-asa, kasama si Dalisay, tila humihinto ang mundo. Pinagmamasdan ko siya habang naghahanda ng pagkain o habang inaayos ang mga lambat ni Tay Bayani. Ang bawat galaw niya ay puno ng grasya kahit na simple lang ang kanyang suot. At sa tuwing nangingiti siya sa akin, nakakalimutan ko kung sino ako. Nakakalimutan ko ang aking misyon. Isang hapon, habang nakaupo kami sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, hindi ko napigilang itanong, "Dalisay, hindi ka ba naiinip dito sa isla? Hindi mo ba gustong makita ang mga ilaw sa lungsod?" Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa abot-tanaw. Minsan nananaginip ako ng mga bagay na hindi ko maintindihan, Sig. Mga malalaking gusali, magagarang sasakyan. Pero masaya na ako rito. Malaya ako rito. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay magaspang dahil sa trabaho, pero ito ang pinakamalambot na kamay na naramdaman ko. Balang araw, Dalisay, dadalhin kita roon. Ipapakita ko sa iyo na ang mundo ay hindi lang puro tubig at buhangin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ang kilig na nararamdaman ko ay mas matindi pa kaysa sa anumang adrenaline rush na naramdaman ko sa aking trabaho. Pero sa gitna ng aming pagtititigan, biglang uminit ang aking braso. Ang aking relo, ang relo na itinago ko sa ilalim ng aking unan na mayroong GPS tracker, ay biglang nag-vibrate. Isang pulang ilaw ang kumukurap sa aking isipan. May signal na. Ibig sabihin, muli na akong nakita ng aking kumpanya o ng aking mga kaaway. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang tapusin ang aking misyon. Pero paano ko iiwan ang babaeng muling nagpatibok ng puso ko? Sig,
Ayos ka lang ba? Bakit bigla kang namutla? Pag-aalalang tanong ni Dalisay. Huminga ako ng malalim at pilit na ngumiti. Ayos lang ako, Dalisay. Huwag kang mag-alala. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang payapang buhay namin sa isla ay malapit nang magtapos. Ang bagyong akala ko ay lumipas na, ay muling nagbabalik. At sa pagkakataong ito, baka masira nito ang lahat ng binuo naming dalawa. Malamig ang madaling araw na yon sa Isla Pag-asa, pero mas malamig ang nararamdaman ko nang makita ko si Kisig na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang mga sugat niya ay tuyo na. Ang kanyang lakas ay bumalik na. At kasabay nito ang katotohanang kailangan na niyang bumalik sa mundong pinagmulan niya. Dalisay? Tawag niya sa akin. Lumapit siya at hinawakan ng aking mga pisngi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng sakit, ngayon ay puno ng determinasyon, pero may halong lungkot. Alis ka na ba talaga? Mahina kong tanong. Pinipigilan kong manginig ang aking boses. Ayaw kong maging pabigat sa kanya, pero ang isiping mawawala siya sa paningin ko ay tila sumasakal sa akin. Kailangan, Dalisay. May mga bagay akong dapat ayusin sa Maynila. May mga taong dapat panagutin sa ginawa sa akin. Paliwanag niya. Hinila niya ako palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Pero makinig ka, babalik ako. Pangako iyan. Kailan? Bigyan mo ako ng 2 buwan. Pagkatapos ng 2 buwan, babalik ako rito sa isla. Pakakasalan kita at dadalhin ko kayo ni Tay Bayani sa isang buhay na karapat-dapat para sa inyo. Hindi na kayo maghihirap dito. Hinalikan niya ang aking noo. Ang halik na yon ay tila selyo ng isang banal na kasunduan. Gusto kong maniwala. Buong puso akong naniwala. Pinanood ko ang pag-alis ng maliit na bangkang sumundo sa kanya. Kumakaway ako hanggang sa maging tuldok na lang ang bangka sa gitna ng asul na dagat. Doon lang bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Naging routine ko na ang pag-upo sa dalampasigan tuwing hapon. Hinihintay ang anumang anino ng bangka sa abot-tanaw. Pero lumipas ang 2 buwan. Walang kisig na dumating. Kasabay ng paglipas ng panahon, may napapansin akong kakaiba sa aking katawan. Tuwing umaga, parang umiikot ang paligid ko. Ang amoy ng sinaing na dati ay gusto ko. Ngayon ay nagpapasuka sa akin. Dalisay, anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Tay Bayani isang umaga, habang nakasubsob ako sa gilid ng dagat at sumusuka. Hindi ako nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya at sa mga mata ng matanda, nakita ko ang takot at awa. Alam na niya. Bilang isang amang kumupkop sa akin, hindi ko maitatago ang katotohanan. Buntis ako. Ang bunga ng aming pagmamahalan ni Kisig sa gitna ng bagyo ay heto na. Unti-unting lumalaki sa loob ko. Walang hiyang lalaki iyon. Galit na sigaw ni Tay Bayani. Iniwan kanyang nasa ganitong kalagayan. Sabi ko na nga ba, panganib lang ang dala ng estrangherong iyon. Tay, huwag po. Babalik siya. Nangako siya. Pagtatanggol ko, kahit na ang sarili kong puso ay nagsisimula ng magduda. 6 na buwan ang lumipas. Ang dati kong patag na tiyan ay malaki na ngayon. Mahirap kumilos, mahirap magtrabaho, pero kailangan kong magpatuloy para kay Tay Bayani na tumatanda na at madalas na ring dapuan ng sakit bawat gabi. Kinakausap ko ang aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Anak, huwag kang mag-alala. Ang tatay mo, darating din siya. Baka marami lang siyang ginagawa. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malaking kasinungalingan na unti-unting dumudurog sa akin. Isang hapon, habang nagtutuyo ako ng mga isda, isang kakaibang ingay ang bumasag sa katahimikan ng isla. Hindi ito tunog ng alon o ng hangin. Ito ay isang malakas na hugong mula sa langit. Tumingala ako. Isang malaking bakal na ibon, isang helicopter, ang bumababa sa malawak na bahagi ng buhanginan. Hindi pa ako nakakakita ng ganoon kalapit.
Ang hangin mula sa ilis nito ay nagpalsik ng buhangin sa paligid. Nakahawak ako sa aking malaking tiyan habang dahan-dahang lumalapit. Tumigil ang helicopter at bumukas ang pinto nito. Isang babae ang bumaba. Sobra ang kanyang ganda, pero ang kanyang kagandahan ay parang yelo, malamig at nakakasugat. Nakasuot siya ng magarang puting damit, malaking shades, at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng araw. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang labi ay gumuhit ng isang plastik na ngiti. "Ikaw ba ang tinatawag nilang dalisay?" Tanong niya. Ang boses niya ay malambing pero may halong awtoridad. "Oo po." "Sino po sila?" Tinanggal niya ang kanyang shades at tumitig ng diretso sa aking mga mata. "Ako si Senyora Azucena at narito ako para bawiin ang dapat ay sa amin." "Hindi kasi dalisay, iha." Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mukha. Napaurong ako, pero hindi siya bumitaw. "Ang tunay mong pangalan ay Celestina Villarreal. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Tagumpay Villarreal. 12 taon ka naming hinanap, Celestina. Sa wakas, uuwi ka na sa tunay mong tahanan." Nanigas ang buong katawan ko. Celestina? Villarreal? Ang mga pangalang yon ay tila mga susi na nagpabukas sa isang madilim na silid sa aking isipan. Biglang sumakit ang ulo ko. Ang mga imahe sa aking panaginip, ang batang nalulunod, ang magarang bahay, ay biglang naging malinaw. Pero paano si Tay Bayani? Paano ang anak ko? Tanong ko, habang nanginginig ang aking boses. Tumingin si Azucena sa aking malaking tiyan. Nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Isang saglit na galit ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling naging malamig. "Huwag kang mag-alala, Celestina. Sa Maynila, lahat ng problema mo ay may solusyon. Pero sa ngayon, kailangan mong sumama sa akin. Ang tatay mo." Naghihingalo na siya. Gusto kanyang makita bago siya mawala. Lumingon ako sa dampa namin. Nakita ko si Tay Bayani na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa akin ng may luha sa mga mata. Alam ko, ito na ang katapusan ng aking payapang buhay sa isla. Ngunit habang sumasakay ako sa helicopter, isa lang ang nasa isip ko. Kung ako ay isang mayamang tagapagmana, nasaan si Kisig? Alam ba niya ito? O kaya ba niya ako iniwan dahil nalaman niyang hindi ako ang babaeng dapat niyang mahalin? Naglalakad ako sa gitna ng malawak na pasilyo ng mansyon ng mga Villarreal, pero ang bawat hakbang ko ay tila may nakagapos na kadena sa aking mga paa. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kasing lamig ng simoy ng hangin sa gabi, at ang malalaking chandelier sa itaas ay tila mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Ito ang Hacienda de Oro. Ito ang bahay na sinasabi nilang kinalakihan ko. Pero bakit pakiramdam ko ay mas malaya pa ako sa tinitirhan naming dampa sa isla? Bakit pakiramdam ko ay isa akong ibon na ipinasok sa isang gintong kulungan? "Celestina, iha, ayusin mo ang iyong tindig. Malumanay, pero may diin na sabi ni Senyora Azucena." Nakasuot ako ng isang mamahaling bestida na gawa sa seda. Maganda ito, pero masyadong masikip sa aking 6 na buwang tiyan. Pakiramdam ko ay itinatago nila ang aking pagbubuntis sa mga katulong at sa ibang tao, na tila ba isa itong malaking kahihiyan na dapat ibaon sa limot. Huminto kami sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa inukit na kahoy. Pagbukas nito, bumungad ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang tumutulong sa paghinga. Sa gitna ng silid, nakaupo sa isang wheelchair ang isang lalaking payat at puting-puti na ang buhok. "Tagumpay, narito na siya. Narito na ang anak mo," bulong ni Azucena. Dahan-dahang humarap ang wheelchair. Nang makita ko ang mukha ni Don Tagumpay, tila may humablot sa aking puso. Ang kanyang mga mata, ang mga matang yon, ay kaparehong-kapareho ng nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Puno ito ng luha
at pangungulila. Si Celestina, ang anak ko, ang munting bituin ko. Paos niyang wika. Iniabot ni Don Tagumpay ang kanyang nanginginig na kamay sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Lumapit ako at lumuhod sa kanyang harapan. Nang hawakan ko ang kanyang mga palad, naramdaman ko ang init ng dugo na nananalaytay rindos sa akin. Ito ang aking ama. Papa, bulong ko. Ang salitang iyon, na 12 taon kong hindi nabigkas, ay tila isang gamot na humilom sa isang sugat na hindi ko alam na mayroon ako. Yumakap sa akin ang matanda at humikbi ng malakas. Patawarin mo ako, Celestina. Patawarin mo ako at hindi kita nailigtas noon. Ang akala ko ay wala ka na. Ngunit habang yakap niya ako, naramdaman niya ang umbok sa aking tiyan. Bahagya siyang humiwalay at tumingin sa aking gitna. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Azucena pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa akin. Sino ang gumawa nito sa iyo, anak? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng sakit at namumuong galit. Sabihin mo sa akin, sino ang bumaboy sa dangal ng isang Villarreal? Papa, hindi po. Mahal namin ang isa't isa. Pagtatanggol ko habang pilit na pinupunasan ang aking mga luha. Siya ang nagligtas sa akin noong may bagyo. Nangako siyang babalik siya. Nangako? Biglang sumingit si Azucena. Ang kanyang boses ay tila latigo na humahampas sa akin. Celestina, iha. Gising na sa katotohanan. 6 na buwan na ang nakalipas. Kung talagang mahal ka niya, nasaan siya? Bakit hinayaan kanyang maghirap sa islang iyon? Habang siya ay nagpapakasaya rito sa Maynila. Hindi totoo yan. Yan. Sigaw ko. Totoo yan, anak. Mahinang sabi ni Don Tagumpay. Pero ang kanyang mga salita ay mas masakit pa sa sampal. Ang mga lalaking galing sa wala ay ganyan talaga. Gagamitin ang iyong kahinaan para makuha ang gusto nila. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na ang papa. Walang lalaking makakalapit sa iyo muli. Ikinulong nila ako sa loob ng mansyon. Bawal akong lumabas ng walang kasamang bodyguard. Bawal akong tumawag sa labas. Tuwing gabi, ang tanging kasama ko ay ang aking mga luha at ang sipa ng sanggol sa aking sinapupunan. Isang araw, dinala ako ni Azucena sa isang pribadong ospital para sa aking check-up. Kailangan nating siguraduhin na maayos ang bata, Celestina. Pagkatapos mong manganak, aayusin natin ang lahat. Wika niya na may misteryong nangiti. Habang naglalakad kami sa malawak na lobby ng ospital, biglang huminto ang tibok ng puso ko. Sa di kalayuan, may nakita akong isang pamilyar na bulto. Isang lalaking matangkad, malapad ang balikat, at may tindig na hindi ko makakalimutan kahit sa gitna ng libu-libong tao. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, maayos ang buhok, at may hawak na buke ng mga bulaklak. Kisig, bulong ko. Ang pangalang yon ay tila isang dalangin na sa wakas ay dininig ng langit. Hindi ako nag-isip. Binitawan ko ang braso ni Azucena at tumakbo ako patungo sa kanya. Kisig! Kisig! Narito ako! Lumingon ang lalaki. Tumigil ang mundo ko nang magtama ang aming mga mata. Siya nga, ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, ang panga na ilang beses kong hinaplos nung nasa isla pa kami. Kisig! Salamat sa Diyos. Nahanap mo ako. Sabi ko habang humihingal. Akmang yayakapin ko siya nang bigla siyang umatras. Ang kanyang titig ay hindi puno ng pagmamahal. Wala ang init na naramdaman ko noong huli kaming magkasama. Ang kanyang mga mata ay malamig, mapang-uyam, at tila nakakita ng isang dumi sa kanyang daanan. Excuse me, miss? Sino ka? Tanong niya. Ang boses niya, parehong-pareho, pero ang tono ay ibang-iba. Kisig! Ako ito, si Dalisay. Ang isla, ang pangako mo. Nanginginig kong sabi. Tumingin ako sa kanyang mukha. Wala ang sikat ng araw, wala ang sugat.
Tila ba isa siyang perpektong bersyon ng lalaking minahal ko. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya at humawak sa kanyang braso. Honey, sino siya? Fan mo ba? Tanong ng babae. Tumingin muli ang lalaki sa akin mula ulo hanggang sa aking malaking tiyan. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ko siya kilala, sweetheart. Baka isa lang sa mga baliw na babaeng naghahabol sa akin. Tara na, wika niya. Tinalikuran niya ako. Parang pinipitpit ang puso ko sa bawat hakbang niya palayo. Hindi ako makapaniwala. Paanong ang lalaking nangakong pakakasalan ako ay tatratuhin ako na parang isang basahan sa harap ng maraming tao? Kisig, bumalik ka rito. Ang anak natin. Sigaw ko. Pero bago pa ako makahabol, hinawakan na ako ng dalawang malaking bodyguard ni Azucena. Sabi ko sa iyo, Celestina, bulong ni Azucena sa aking likuran, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Hindi lahat ng pangako ay totoo. Ang nakita mo ay si Hangin Valderrama, ang isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Bakit siya magkakagusto sa isang babaeng tulad mo? Napaluhod ako sa sahig ng ospital. Ang sakit ay hindi nagaling sa aking tiyan, kundi mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang kisig na minahal ko ay wala na. O baka naman, hindi talaga siya kailanman nag-exist. Hinawakan ko ang aking panga habang nakaharap sa malaking salamin ng aking penthouse. Perpekto. Ang bawat anggulo ng aking muka ay tila isang obra maestra. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang sarili ko, ang nakikita ko ay hindi lang kundi ang mukha ng kapatid ko. Si Kisig. Ang dakilang si Kisig. Ang laging tama. Ang laging bayani. Ang laging paborito ng tadhana. Pero nasaan siya ngayon? Habang ako ay nagpapakasasa sa karangyaan dito sa Maynila, ang aking magaling na kakambal ay nakahiga sa isang malamig na hospital bed sa Amerika. Hindi makapagsalita. Hindi makagalaw. At halos hindi na makilala dahil sa pagkawasak ng kanyang muka sa huling misyon niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sino ang mag-aakala na ang pagkakaroon ng kaparehong mukha ay magiging susi ko sa pinakamalaking jackpot ng buhay ko? Tumunog ang aking cellphone. Ang pangalan ni Senyora Azucena ang lumitaw sa screen. Oh, Senyora! Kumusta ang ating munting drama sa ospital? Tanong ko habang nagsasali ng alak sa aking baso. Napakahusay, Hangin, boses ni Azucena mula sa kabilang linya, bakas ang tuwa. Wasak na wasak ang puso ni Celestina. Akala niya ay ikaw ang lalaking nanggaling sa isla. Akala niya ay tinalikuran mo na siya. Siyempre, ako pa ba? Madali lang namang magpanggap na walang pakialam. Lalo na't mukhang basahan ng babaeng yon. Hindi ko alam kung anong nakita ni Kisig sa kanya para itaya ang buhay niya. Huwag kang maging kampante. Babala ng matanda. Kailangan nating siguraduhin na mawawala ang tiwala niya sa lahat. Kapag nanganak siya, kailangan nating makuha ang bata at mapapirma siya sa mga dokumentong ililipat ang lahat ng mana niya sa akin. At ikaw, Hangin, makukuha mo ang bahagi mo. Huwag kang mag-alala, Senyora. Sisiguraduhin kong sa tuwing makikita niya ang mukhang ito, kamatayan ang mararamdaman niya. Ibinaba ko ang telepono. Nakakatawa ang buhay. Si Kisig ang nakahanap sa nawawalang anak ni Don Tagumpay. Si Kisig ang nagligtas kay Dalisay. Si Kisig ang nangakong babalik. Pero dahil sa isang sabog sa Mindanao, bago siya makabalik sa isla, ang lahat ng pinaghirapan niya ay sa akin napunta. Ako ang tumanggap ng parangal. Ako ang nakilala ng mga Villarreal. At ako ang magiging dahilan ng pagbagsak ng babaeng minahal niya. Naisipan kong dumaan sa mansyon ng mga Villarreal kinagabihan. Gusto kong makita ang sakit sa mga mata ni Dalisay. Iyon ang paborito kong libangan. Ang sirain ang mga bagay na mahalaga sa aking kapatid. Pagpasok ko sa library, nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatingin sa buwan habang hawak ang kanyang malaking tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, tila isang kandilang unti-unting nauupos.
Magandang gabi, Celestina. O mas gusto mo bang tawagin kitang Dalisay? Sabi ko sa isang mapanguyam na tono. Napabalikwas siya ng tayo. Bakas ang takot at pag-asa sa kanyang mga mata. Kisig! Ikaw ba yan? Sabihin mo sa akin. Iyong sa ospital kanina, nagbibiro ka lang, di ba? May dahilan ka kung bakit mo ginawa yon. Lumapit ako sa kanya. Naamoy ko ang bango ng kanyang buhok. Amoy dagat, amoy isla. Isang amoy na kailanman ay hindi ko matatagpuan sa mga babaeng nakakasama ko sa bar. Bahagya kong hinaplos ang kanyang pisngi. Naramdaman ko ang panginginig niya. Kisig! Muli niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng magtubig. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tenga. Ang init ng hininga ko ay sapat na para bigyan siya ng maling pag-asa bago ko ito tuluyang bawiin. Wala rito si Kisig, Dalisay. Bulong ko. Ang lalaking kilala mo ay isang pangarap lang. Ang lalaking nasa harap mo ngayon ay ang katotohanan. Isang katotohanang hinding-hindi ka mamahalin. Marahas kong binitawan ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung anong klaseng laso nang ibinigay mo sa kapatid ko para hanapin kanya hanggang sa dulo ng mundo. Pero nagpapasalamat ako dahil sa kanya nahanap ko ang paraan para yumaman. At dahil sa iyo, mas lalong nagiging masaya ang laro ko. Anong sinasabi mo? Nanginginig ang kanyang boses. Huwag ka nang magtanong. Basta tandaan mo ito. Tuwing titingin ka sa mukhang ito, alalahanin mo na ang lahat ng pangakong narinig mo sa isla ay mga basura lang. Namatay na ang Kisig na kilala mo kasabay ng paglubog ng araw sa Isla Pag-asa. Tumalikod na ako at iniwan siyang humihikbi sa dilim. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang mahina niyang pagtawag sa pangalan ni Kisig. Napangisi ako. Sige, tumawag ka lang. Kahit gaano ka pa kalakas sumigaw, walang sasagot sa'yo. Dahil ang kapatid ko ay isang buhay na bangkay na sa kabilang panig ng mundo. At ako ang nag-iisang hari sa kahariang ito. Hindi ko alam kung bakit, pero may maliit na bahagi sa akin ang nakaramdam ng kaba nang makita ang tibay sa kanyang mga mata sa kabila ng luha. Pero agad ko itong iwinaksi. Si Azucena ang may hawak sa leeg niya at ako ang may hawak sa kanyang puso. Wala siyang takas, ngunit may isang bagay akong hindi alam. Sa isang malayong ospital sa Amerika, isang lalaki ang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. Isang lalaking may mukhang puno ng benda, pero may pusong nag-aapoy sa galit at pagmamahal. Ang tunay na bagyo ay parating na, at hindi ito ang bagyong inaasahan ko. Ang nakakasilaw na mga ilaw ng malaking chandelier sa ballroom at ang ingay ng tawanan ng mga mayayaman ay tila mga tinik na tumutusok sa aking pandinig. Nakatayo ako sa isang sulok. Suot ang isang itim na gown na pilit na itinatago ang aking 7 buwang tiyan. Pero kahit anong ganda ng ayos ko, pakiramdam ko ay isa akong estatwa na walang buhay. Ngumiti ka, Celestina, bulong ni Senyora Azucena sa aking tabi habang humihigop ng mamahaling wine. Ngayong gabi ang formal na pagpapakilala sa iyo bilang tagapagmana ng mga Villarreal. Huwag mong ipahiya ang iyong ama. Tumingin ako sa kabilang panig ng silid. Nakita ko si Papa na nakaupo sa kanyang wheelchair, pilit na nakikipag-usap sa mga business partners niya. Mukha siyang pagod, pero may pride sa kanyang mga mata tuwing tumitingin sa akin. Para sa kanya, gagawin ko ito. Kakayanin ko ang gabing ito. Ngunit ang aking mga mata ay may ibang hinahanap. Hinahanap ko ang mukhang yon. Ang mukhang nagbigay sa akin ng langit sa isla, pero nagdala sa akin sa impyerno rito sa Maynila. Nakita ko siya, si Kisig o si Hangin ayon sa tawag nila. Nakatayo siya sa gitna ng maraming tao, may hawak na baso ng scotch at tumatawa ng malakas. Ang bawat kilos niya ay puno ng kayabangan. Wala na ang mapagkumbabang lalaking nakilala ko sa dalampasigan. Kailangan ko lang siyang makausap ng maayos. Bulong ko sa sarili.
Baka sakaling sa ilalim ng lahat ng ito, naroon pa rin ang lalaking mahal ko. Nang mapansin kong lumayo siya sa karamihan at naglakad patungo sa balkonahe sa itaas na palapag, dahan-dahan akong sumunod. Hirap akong huminga dahil sa bigat ng aking tiyan at sa kaba sa aking dibdib. Kisig. Tawag ko nang marating ko ang pasilyo patungo sa mga pribadong silid. Walang sumagot, pero narinig ko ang mga mahihina at malalaswang tawa mula sa isang bahagyang nakabukas na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang babala na hindi ko pinansin. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Parang huminto ang daloy ng dugo sa aking buong katawan sa aking nakita. Sa loob ng silid, sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita ko siya. Nakaupo si Hangin sa isang malapad na sofa at isang babaeng nakagown na halos wala ng suot ang nakapatong sa kanya. Naghahalikan sila ng mapusok, walang pakialam kung may makakita sa kanila. Kikisig! Ang tanging lumabas sa aking mga labi. Tumigil ang lalaki at tumingin sa akin. Hindi siya nagulat, hindi siya natakot. Sa halip, isang mapait at mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi man lang niya tinulak ang babaeng kasama niya. "Oh, Celestina, nandyan ka pala," sabi niya. Ang boses ay puno ng pambabastos. "Gusto mo bang manood? O baka gusto mong sumali? Sayang nga lang at masyado ng malaki ang tiyan mo. Nakaka-turn off." Humagalpak ng tawa ang babaeng kasama niya. "Hayop ka!" Pabulong kong sabi, habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa aking mga pisngi. Ang akala ko ay ikaw ang sagot sa mga dalangin ko. Pero ikaw pala ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. "Masyado kang madrama, Dalisay," sagot niya habang muling hinahalikan ang leeg ng babae. "Umalis ka na rito. Nakakasira ka ng mood." Tumalikod ako at tumakbo. Wala akong pakialam kung madapa ako. Wala akong pakialam kung makita ako ng mga bisita na umiiyak. Ang tanging gusto ko lang ay lumayo sa mukhang yon, sa bahay na ito, sa mundong ito na puno ng kasinungalingan. "Celestina, saan ka pupunta?" Tawag ni Azucena nang makita akong pababa ng hagdan, pero hindi ko siya pinansin. Habang tumatakbo ako palabas ng mansyon patungo sa hardin, bigla akong nakaramdam ng isang matalas na sakit sa aking puson. Parang may pumutok sa loob ko. Napahinto ako at napahawak sa isang poste. Ang sakit ay hindi katulad ng anumang naramdaman ko noon. Parang pinipitpit ang aking mga buto. Napatingin ako sa aking paanan. Ang puting sahig ay unti-unting nababasa ng isang mainit na likido at may kasamang dugo. Hindi pa pwede." Bulong ko habang nanginginig ang aking mga tuhod. "Anak, huwag ngayon. 7 buwan pa lang." Isang matinding kurot muli ang naramdaman ko, dahilan upang mapaluhod ako sa damuhan. Ang bawat hininga ko ay nagiging ungol ng sakit. Ang dilim sa paligid ay tila unti-unting lumalamon sa akin. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw ko, pero ang ingay ng party sa loob ay mas malakas kaysa sa aking tinig. Sa gitna ng aking paghihirap, isang anino ang huminto sa harap ko. Isang pares ng sapatos na itim. Tumingala ako, umaasang si Papa o kahit na sinong katulong ang naroon. Pero isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay hindi mapanguyam. Ang mga mata nito ay puno ng gulat, takot at isang uri ng pagmamahal na matagal ko nang hindi nakikita. "Dalisay?" Tawag ng lalaki. Ang boses niya ay malalim, may halong garalgal at tila galing sa ilalim ng lupa. Napansin ko rin ang isang mahabang peklat na bumabagtas mula sa kanyang panga patungo sa kanyang leeg na pilit itinatago ng kanyang kwelyo. Hindi ko na nagawang sumagot. Ang huling naramdaman ko ay ang pagbuhat niya sa akin bago tuluyang nagdilim ang lahat.
nayanig ang buong mundo ko nang mahawakan ko ang malamig at nanginginig na katawan ni Dalisay. Ang puting gown na suot niya ay nabahiran na ng malapot na dugo. Sa bawat hininga niya na puno ng hirap, tila may sumasaksak sa aking dibdib. Dalisay, Dalisay, makinig ka sa akin. Huwag kang pipikit. Sigaw ko. Ang boses ko ay paos at mahirap ilabas dahil sa mga operasyong pinagdaanan ko sa Amerika. Pero pilit ko itong isinisigaw. Binuhat ko siya ng buong lakas. Wala akong pakialam kung bumuka ang sarili kong mga tahi sa katawan. Wala akong pakialam sa mga bisitang nakatingin sa amin ng may gulat at pagtatanong. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng ito na 12 taon kong hinahanap at 6 na buwan kong pinangako ang babalikan. Sino ka? Bitawan mo ang anak ko. Isang baritonong boses ang humarang sa akin sa labas ng mansyon. Hinarap ko ang lalaking nagsalita. Si Hangin, ang aking kakambal. Nakatayo siya roon, maayos ang suot, walang bahid ng dugo, at may hawak pang baso ng alak. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mukha. Siguro ay akala niya ay multo ako. Tabi Hangin, mababa at mapanganib kong utos. Kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo rito mismo. Kikisig, buhay ka? Nauutal niyang tanong. Hindi ko siya sinagot. Isinakay ko si Dalisay sa aking sasakyan at mabilis na pinaharurot ito patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang isang kamay ko ay nasa manibela, habang ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Dalisay. Huwag mo kaming iwan. Bulong ni Dalisay sa kanyang kawalan ng malay. Ang mga luha niya ay humahalo sa pawis sa kanyang noo. Hindi kita iiwan, Dalisay. Pangako, nandito na ako. Sagot ko, kahit na alam kong hindi niya ako naririnig. Pagdating sa ospital, agad siyang kinuha ng mga nurse at doktor. Emergency CS, 7 buwan pa lang ang bata at may matinding hemorrhage ang pasyente. Sigaw ng doktor habang itinatakbo ang stretcher patungo sa operating room. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng malamig na hallway. Ang aking mga kamay ay puno ng dugo niya. Napatingin ako sa salamin ng ospital. Ang mukhang dati ay ipinagmamalaki ko, ngayon ay may mahabang peklat na mula sa panga hanggang leeg. Ang alaala ng pagsabog na muntik nang pumatay sa akin sa huling misyon ko sa Mindanao. Lumipas ang mga oras na tila ba walang katapusan. Bawat tunog ng pinto ng operating room ay nagpapakaba sa akin. Maya-maya, lumabas ang isang nurse na may dalang maliit na bundle ng tela. Kayo po ba ang asawa ni Miss Villarreal? Tanong ng nurse. Ako ang ama. Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ipinakita niya sa akin ang isang napakaliit na sanggol. Ang balat nito ay kulay rosas at kulubot. Ang mga kamay ay tila maliliit na sanga. Lalaki po ang inyong anak. Pero dahil 7 buwan pa lang siya, kailangan natin siyang ilagay sa NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Napakahina ng kanyang mga baga. Napahawak ako sa salamin ng long upper incubator nang madala ang bata sa loob. Bulong ko. Ang pangalan mo ay Sinag. Ikaw ang liwanag na magtatapos sa dilim na ito. Ngunit hindi pa tapos ang kalbaryo ko. Lumabas ang doktor na may seryosong mukha. Mr. Valderrama, nagawa naming iligtas ang bata. Pero ang nanay ay nasa critical na kondisyon. Maraming dugo ang nawala sa kanya at hindi namin maampat ang pagdurugo ng kanyang matres. Bukod doon, tila nawawalan siya ng ganang lumaban. Parang sumuko na ang kanyang puso. Nanlambot ang aking mga tuhod. Pumasok ako sa ICU nang payagan ako ng doktor. Nakita ko si Dalisay na nakahiga roon. Napakaraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay. Dalisay, gumising ka. Nandito na si Kisig, ang totoong Kisig.
Dahan-dahang iminulat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Pero nang makita niya ako, imbes na tuwa, ang nakita ko ay matinding takot at galit. Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay kahit wala siyang lakas. Hayop ka, lumayo ka sa akin. Mahina niyang boses, punong-puno ng puot. Wala kang puso. Pinaglaruan mo ako. Pinaglaruan mo kami ng anak ko. Dalisay, hindi. Hindi ako ang nakita mo sa mansyon. Makinig ka sa akin. Kailanman, huwag mong lalapitan ng anak ko. Hirap na hirap niyang sabi, bago ang machine sa tabi niya ay biglang naglabas ng isang mahaba at nakakangilong tunog. Babe, pabakambok na ka. Code Blue! Code Blue sa room 3-2. Sigaw ng mga nurse habang tinutulak ako palabas ng kwarto. Napaluhod ako sa labas ng pinto. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang tunog ng flatline ng puso ng babaeng mahal ko. Diyos ko, huwag ngayon. Huwag mong kunin ang lahat sa akin. Clear. Nayanig ang buong katawan ni Dalisay sa lakas ng kuryenteng dumadaloy mula sa defibrillator. Nakatitig ako sa monitor. Hinihintay ang bawat guhit na magsasabing tumitibok pa ang kanyang puso. Muli, 200 joules. Clear. Sa bawat segundong lumilipas, tila binabaklas ang aking kaluluwa. Hindi ako pwedeng mawalan ng pag-asa. Hindi ako pwedeng bumitaw. 12 taon siyang nawala. 6 na buwan ko siyang hinanap sa gitna ng mga bala at pagsabog. Hindi para matapos lang ang lahat sa isang malamig na puting kwarto. Salamat sa Diyos. Muling gumuhit ang alon sa monitor. Mahina pero matatag. Bumalik siya. 3 araw ang lumipas bago tuluyang nagkamalay si Dalisay. Sa mga araw na yon, hindi ako umalis sa tabi niya. Hindi ko inintindi ang sarili kong mga sugat na kumikirot o ang pagod na unti-unting lumalamon sa akin. Binantayan ko rin ang ating anak sa NICU, si Baby Sinag, na lumalaban para sa bawat hininga. Nang imulat ni Dalisay ang kanyang mga mata, ang unang nakita ko ay ang pamilyar na takot. Akma siyang lilingon palayo nang hawakan ko ang kanyang kamay. Huwag! Lumayo ka sa akin, hangin. Sapat na ang ginawa mo. Mahina at nanginginig niyang sabi. Huminga ako ng malalim. Dalisay, tingnan mo ako. Tingnan mo akong mabuti. Dahan-dahan siyang lumingon. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Hinayaan kong tamaan ng liwanag ang mahabang peklat na bumabagtas sa aking panga at leeg. Ang peklat na ito ang aking sumpa, pero ngayon, ito ang aking tanging pag-asa. Tingnan mo ang peklat na ito, Dalisay. Ito ang nakuha ko sa Mindanao. 1 linggo matapos akong umalis sa isla. Isang pagsabog ang muntik nang kumuha sa buhay ko. Hindi ako nakabalik sa loob ng 2 buwan dahil na-comatose ako at kinailangang dalhin sa Amerika para sa sunod-sunod na operasyon. Nanatiling tahimik si Dalisay pero nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ang lalaking nakita mo sa mansyon, ang lalaking pambabastos ang ginawa sa'yo. Hindi ako yun. Si Hangin yun ang kakambal ko. Ginamit niya ang mukha ko. Ginamit niya ang pagkatao ko para lokohin kayo ni Don Tagumpay habang ako ay nakikipaglaban para mabuhay. Kinuha ko ang isang envelope mula sa lamesa. Inilabas ko ang mga litrato ko sa ospital sa Amerika. Mga litratong nakabenda ang buong mukha ko, mga medical records, at ang mission report mula sa aking ahensya. Ito ang katotohanan, Dalisay. Hinding-hindi ko magagawang saktan ka. Ang tanging dahilan kung bakit ako lumalaban ay para makabalik sa iyo. Para pakasalan ka, gaya ng pangako ko sa dalampasigan. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mga mata ni Dalisay habang tinitingnan ang mga dokumento. Hinawakan niya ang aking peklat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pero puno ng pagmamahal. Kakisig! Ikaw ba talaga yan? Bulong niya. Ako ito, Dalisay. Ang iyong kisig. Hindi na niya napigilan ang kanyang paghikbi. Humingi siya ng tawad sa lahat ng pagdududa, sa lahat ng puot na naramdaman niya. Niyakap ko siya ng mahigpit
Maingat na hindi masaktan ang kanyang mga tahi. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit ang aming sandali ay naputol nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang abogado ng mga Villarreal. Ang muka ay balot ng matinding kalungkutan. Miss Celestina, Mr. Valderrama, panimula ng abogado. Anong nangyari? Ayos lang ba ang papa? Kabado kong tanong. Yumuko ang abogado. Ikinalulungkot ko. Si Don Tagumpay ay pumanaw na kaninang madaling araw dahil sa panibagong stroke at may mas malala pa. Bago siya bawian ng buhay, nagawa ni Senyora Azucena na papirmahin siya sa isang bagong diwa ng testamento na naglilipat ng lahat ng ari-arian sa kanya. Nanigas si Dalisay. Ang kanyang muling nabuong mundo ay tila muling nanganib na gumuho. Hindi lang yun. Dagdag ng abogado. May nakuha kaming report na balak ding kuhanin ni Azucena ang pangangalaga sa inyong anak sa NICU para gamitin itong leverage laban sa inyo. Nagkatinginan kami ni Kisig. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang totoong kaaway ay kakalabas pa lang ng kanyang mga kuko. Nakatayo ako sa harap ng kabaong ni Papa. Ang puting bulaklak sa ibabaw nito ay tila simbolo ng kapayapaang hindi niya nakuha noong siya ay nabubuhay pa. Masakit. Ang bawat luhang pumapatak mula sa aking mga mata ay puno ng pagsisisi na hindi ko siya nakasama ng mas matagal. Tama na ang pag-iinarte, Celestina. Isang boses ang bumasag sa katahimikan ng kapilya. Lumingon ako at nakita ko si Senyora Azucena. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na terno, may belo pa sa mukha, pero ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pighati. Sa likuran niya ay nakatayo si Hangin na tila asong sumusunod sa kanyang amo. Wala ka ng puwang sa bahay na ito at mas lalong wala ka ng puwang sa kumpanya. Patuloy ni Azucena habang iwinawagayway ang isang piraso ng papel. Hawak ko ang huling testamento ni Tagumpay. Lahat ng ari-arian, ang mansyong ito, ang mga lupain, at ang shares sa Villarreal Group ay sa akin na. Ikaw, balik ka na sa isla mo kasama ang anak mong kulang sa buwan. Hinawakan ni Kisig ang balikat ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay sa galit, pero nanatili siyang kalmado. Hindi pa tapos ang laban, Azucena. Mahinang sabi ni Kisig, pero ang bawat salita ay may talim. Talaga? At anong gagawin mo, Kisig? Pang-uuyam ni Hangin. Isang baldado at basag ang mukhang katulad mo? Sino ang maniniwala sa'yo? Ako. Lahat kami ay napalingon sa pintuan ng kapilya. Isang matandang lalaki ang pumasok, nakasuot ng simpleng polo barong, pero may dignidad sa bawat hakbang. Tay Bayani! Bulalas ko. Hindi ko akalaing makakarating siya rito mula sa isla. Dalisay, anak! Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Azucena. Namutla ang matanda nang makita ang aking tatay-tatayan. Sino ang matandang ito? Guard! Paalisin ang pulubing iyan. Sigaw ni Azucena. Hindi ako pulubi, Azucena. Ako ang mangingisdang nakakita sa itim na kahon ng eroplanong bumagsak 12 taon na ang nakakalipas. Wika ni Tay Bayani. Inilabas niya ang isang maliit at kalawanging metal na kahon mula sa kanyang bag. At bago mamatay ang piloto, ibinigay niya sa akin ang recorder na ito. Naririnig dito ang huling usapan, ang usapan ninyo ng tauhan mo tungkol sa pagsabotahe sa makina ng eroplano para mamatay ang asawa at anak ni Don Tagumpay. Nayanig ang buong silid. Si Azucena ay napakapit sa upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kabaong ni Papa. Kasinungalingan. Peke yan. Sigaw niya. At hindi lang iyan. Dagdag ni Kisig habang inilalabas ang kanyang tablet. Habang nasa Amerika ako, pinaimbestigahan ko ang lahat ng bank accounts mo, ang bilyon-bilyong utang mo sa sugal, ang paggamit mo ng pera ng kumpanya para sa mga ilegal na transaksyon,
at ang unti-unting paglalason mo kay Don Tagumpay para mapirmahan niya ang huwad na testamentong yan. Hangin, gawin mo ang nararapat. Paalisin mo sila. Utos ni Azucena sa kanyang kakambal. Pero si Hangin ay dahan-dahang umatras. Ayoko na, senyora. Sabi mo, pera lang ang kailangan natin. Hindi mo sinabing pumatay ka ng tao. Duwag. Bulyaw ni Azucena. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang matanda. Hindi namin inaasahan na may dala siyang maliit na baril sa loob ng kanyang bag. Itinutok niya ito sa akin. Kung babagsak ako, isasama kita, Celestina. Sigaw niya. Huwag! Sigaw ni Kisig at mabilis akong itinulak para dambahin si Azucena. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng kapilya. Napapikit ako sa takot. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Kisig na nakahawak sa kanyang braso. May tumutulong dugo. Pero nagawa niyang maagaw ang baril kay Azucena. Agad na pumasok ang mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas. Ang mga tauhan ni Kisig mula sa ahensya. Pinusasan nila si Azucena habang ito ay naghihisterikal at nagmumura. Tapos na ang kasamaan mo, Azucena, wika ni Kisig habang hinihingal. Akala ko ay ligtas na ang lahat. Pero bago pa man madala ng mga pulis si Azucena sa sasakyan, biglang tumunog ang telepono ko. Mula ito sa ospital. Hello, Miss Villarreal? Kailangan niyo pong pumunta rito agad. May sumabog na sunog sa NICU wing at hindi namin mahanap ang inyong anak. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napatingin ako kay Azucena na kahit na nakapusasan na ay tumatawa pa rin ng malademonyo. Akala niyo ba ay wala akong plan B? Kung hindi mapupunta sa akin ang kayamanan ng mga Villarreal, walang matitira sa inyo kahit ang batang iyan. Hindi ko na naramdaman ang kirot sa aking braso na binaril ni Azucena. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang boses ng nurse na nag-uulat ng sunog sa ospital. Sa bawat segundo ng pagpapatakbo ko ng sasakyan, tila ba binabawasan ang buhay ko. Kisig, bilisan mo! Ang anak natin! Hagulgol ni Dalisay sa tabi ko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa dashboard. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot. Lalaban si Sinag, Dalisay. Anak natin siya. Hindi siya susuko. Sagot ko. Kahit na ang sarili kong lalamunan ay nanunuyo sa kaba. Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ng makapal na usok na nanggagaling sa ika-4 na palapag. Kung nasaan ang NICU, maraming tao ang nagtatakbuhan palabas. Ang mga bombero ay abala sa paghila ng mga hose at ang tunog ng mga sirena ay nakakabingi. Sir, bawal na pong pumasok. Masyado nang mapanganib. Hinarang ako ng isang bombero nang tangkaing kong tumakbo papasok. Nandoon ang anak ko, sa loob ng long up. Sigaw ko. Sinubukan kong makawala, pero lalo nilang hinigpitan ng hawak sa akin. Kisig! Isang pamilyar na boses ang tumawag sa akin mula sa likuran. Si Hangin. Dumating siya. Ang kanyang polo ay punit-punit at ang kanyang mukha ay may mga uling na. Sa kanyang mga bisig, may hawak siyang isang maliit na bundle ng kumot. Hangin! Bulalas ko. Dahan-dahang lumapit si Hangin sa amin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at may mga paso. Inabot niya kay Dalisay ang bundle. Kinuha ko siya. Bago pa lumaki ang apoy sa loob, nakita ko ang tauhan ni Azucena na nagsaboy ng gasul. Hindi ko siya hinayaang makatakas, pero mas inuna ko ang bata. Nanginginig na kinuha ni Dalisay ang sanggol. Pagkakita sa maliit na mukha ni Baby Sinag na mahimbing na natutulog, napaluhod siya sa damuhan at humagulgol ng pasasalamat. Buhay ang aming anak. Tumingin ako kay Hangin. Sa unang pagkakataon sa aming buhay, hindi ko nakita ang kakambal kong mapangapi at mainggitin. Ang nakita ko ay ang aking kapatid. Salamat, Hangin. Tapat kong sabi. Tumango lang siya. May mapait na ngangiti. Ito na lang ang magagawa ko para mabura ang lahat ng kasalanan ko sa inyo ni Dalisay. At para kay Papa, gusto kong malaman niya na kahit papaano,
Naging Valderrama rin ako sa huling pagkakataon. Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis para kunin si Hangin bilang testigo at para na rin managot sa kanyang mga naunang kasalanan. Pero alam ko na iba na ang Hangin na haharap sa batas ngayon. Dinala si Baby Sinag sa isang emergency tent para masuri ng mga doktor. Himala na kahit mausok ay hindi siya gaanong naapektuhan. Habang nakaupo kami ni Dalisay sa tabi ng aming anak, lumapit ang investigador ng pulisya. Sir, ma'am, nakuha na namin ang lahat ng ebidensya mula sa mansyon at sa ospital. Si Senyora Azucena ay hindi na makakalabas ng kulungan habang buhay. Bukod sa tangkang pagpatay at arson, napatunayan din ang paglustay niya sa pondo ng mga Villarreal. Tapos na po ang gulo. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Dalisay na ngayon ay mahimbing na ring nakasandal sa aking balikat habang nakahawak sa kamay ng aming anak. Ang gabi ng lagim ay natapos na. Ang apoy na akala ko ay uubos sa aming lahat ay naging mitya lamang para tuluyang masunog ang lahat ng kasamaang nagmula kay Azucena. Tapos na, Dalisay. Bulong ko sa kanyang tenga. Wala nang kailangang matakot. Wala nang kailangang magtago. Ngumiti siya ng bahagya, kahit pikit ang kanyang mga mata. Nandito ka na, Kisig. Iyon lang ang mahalaga. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, na unti-unti nang nagliliwanag dahil sa papalapit na umaga, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang peklat sa aking muka ay mananatili. Ang mga sugat sa puso ni Dalisay ay mangangailangan ng panahon para maghilom. Pero alam kong sa bawat pagsikat ng araw, mas magiging matatag ang aming pamilya. Nakadungaw ako sa bintana ng aking silid sa mansyon, pero hindi na ang lumbay ng isang gintong kulungan ang nararamdaman ko. Sa aking mga bisig, mahimbing na natutulog si Baby Sinag, malusog na siya, mapintog ang mga pisngi, at bawat hininga niya ay tila musika sa aking pandinig. Wala na ang mga tubo, wala na ang kaba. Dalisay? Lumingon ako at nakita ko si Kisig na nakatayo sa pintuan. Wala na siyang suot na benda sa braso, at kahit na naroon pa rin ang peklat sa kanyang panga, hindi na ito simbolo ng sakit para sa akin. Ito ay simbolo ng kanyang katapatan, ang peklat na nakuha niya dahil sa pagmamahal sa akin. Nandito na si Tay Bayani, nakangiting sabi ni Kisig. Agad kaming bumaba. Sa sala, nakita ko ang matandang mangingisdang nagbigay sa akin ng buhay nang itapon ako ng dagat. Nakasuot siya ng maayos na damit, pero bakas pa rin ang pagiging simple ng isang taga-isla. Tay! Patakbo akong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Dito na kayo titira sa amin. Hindi ko na kayo papayagang bumalik sa dampa ng mag-isa. Salamat, anak. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Tay Bayani. Sino ang mag-aakalang ang batang dinampot ko sa buhanginan ay isang prinsesa pala? Pero higit sa lahat, masaya akong nakita kitang buo at masaya. Lumipas ang mga buwan. Ang Hacienda de Oro, na dati ay puno ng madidilim na lihim ni Azucena, ay muling nagliwanag. Inalis namin ang lahat ng alaala ng puot at pinalitan ito ng tawanan. Si Papa, alam kong nakatingin siya mula sa langit at payapa na ang kanyang loob dahil nasa mabuting kamay na ang kumpanya at ang kanyang kaisa-isang anak. Isang araw, pinuntahan namin ni Kisig si Hangin sa loob ng bilangguan. Nakasuot siya ng kulay orange na damit ng preso, putol ang buhok, at tila nabawasan ang yabang sa kanyang katawan. Hangin! Tawag ni Kisig sa kanyang kakambal. Tumingin si Hangin sa amin. Pagkatapos ay kay Baby Sinag na karga ko. Kumusta ang bata? Mahina niyang tanong. Mabuti siya, Hangin. Salamat sa'yo, sagot ko. Nandito kami para sabihin. Pinatatawad ka na namin. Hindi madali, pero ayaw naming mabuhay sa galit. Tumulo ang luha sa mga mata ni Hangin. Salamat, Dalisay. Kisig, patawarin mo ako kung naging masama akong kapatid. Sa loob nito, nahanap ko ang sarili ko. Haharapin ko ang parusa ko ng maluwag sa loob. Nang lumabas kami ng kulungan, naramdaman ko ang tunay na gaan ng loob.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa amin, para tuluyan kaming makalaya sa nakaraan. Kinagabihan, dinala ako ni Kisig sa Isla Pag-asa. Hindi na ito ang islang puno ng hirap. Ginamit namin ang bahagi ng mana ko para itayo ang isang foundation na tutulong sa mga mangingisda roon at isang maliit na retreat house para sa aming pamilya. Sa tapat ng dagat, kung saan niya ako unang hinalikan bago siya umalis noon, muling lumuhod si Kisig sa harap ko. Inilabas niya ang isang singsing, isang simpleng ginto na may disenyong tila alon ng dagat. Dalisay o Celestina, ano man ang itawag mo sa sarili mo, ikaw lang ang babaeng nais kong makasama habang buhay. Sa harap ng dagat, na naging saksi sa ating pagtatagpo, sa ating paghihiwalay, at sa ating muling pagsasama. Pakakasalan mo ba ako? Hindi na ako nag-isip. Oo, Kisig. Kahit sa ang isla, kahit sa ang buhay, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri at binuhat ako habang umiikot sa buhanginan. Ang tunog ng mga alon ay tila pumapalakpak sa aming tagumpay. 5 taon ang mabilis na lumipas na parang mga alon na humahampas sa pampang, mabilis man ang dating, ngunit laging nag-iiwan ng marka sa buhanginan. Ang Isla Pag-asa ay hindi na lamang isang maliit at nakalimutang dulo ng mundo. Ngayon, ito na ang Sinag Island Resort, isang paraiso na binuo namin ni Kisig para sa mga taong nagnanais ng tunay na kapayapaan. Ngunit higit sa pagiging negosyo, ito ang aming tahanan, ang lugar kung saan ang lahat ay nagsimula at kung saan ang lahat ay muling nabuo. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming rest house habang pinapanood ang 2 batang naghahabulan sa maputing buhangin. Si Sinag, na ngayon ay isang malusog, matalino, at napakakulit na 5 taong gulang na, at ang kanyang bunsong kapatid na babae, si Halia, na halos 2 taon pa lamang. Dalisay, baka mapagod ka na naman sa kakahabol sa kanila. Narinig ko ang pamilyar at baritonong boses ni Kisig. Naramdaman ko ang kanyang mga bisig na yumakap sa aking baywang mula sa likuran. Hinalikan niya ang aking balikat ng marahan. Ang peklat sa kanyang panga ay bahagya pa ring bakas. Pero para sa akin, hindi na ito tanda ng sakit. Ito ang mapa ng aming nakaraan. Ang nagpapaalala sa amin na kahit gaano katindi ang labanan, ang pag-ibig ang laging nagwawagi. Nakatingin lang ako kay Tay Bayani. Turo ko sa dalampasigan. Doon, nakita namin ang matanda na masayang tinuturuan si Sinag kung paano maghagis ng lambat. Kahit matanda na, malakas pa rin si Tay Bayani. Sabi niya, hanggat may dagat at hanggat kasama niya kami, hindi siya tatanda. Siya ang aming naging sandigan, ang lalaking nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa kung sino ang hindi kaiiwan sa gitna ng unos. Naalala mo ba ang gabing iyon? Tanong ni Kisig habang nakatingin sa papalubog na araw na nagkukulay ginto sa karagatan. Ang gabing iniluwa ako ng dagat sa iyong pampang. Ngumiti ako at sumandal sa kanyang matipunong dibdib. Paano ko makakalimutan? Iyon ang gabing binago ng tadhana ang lahat. Akala ko noon, ang dagat ang kumuha sa lahat ng mayroon ako, ang pamilya ko, ang alaala ko. Pero ang dagat din pala ang magbabalik sa lahat ng iyon. At higit pa, naging maayos na rin ang lahat sa Maynila. Ang Villarreal Group ay matatag na sa ilalim ng pamumuno ni Kisig at ng mga tapat na tauhan ni Papa. Si Don Tagumpay, alam kong nakangiti siya mula sa kabilang buhay dahil ang hustisya ay nakamit na. Si Azucena ay nananatili sa loob ng rehas habang si Hangin ay dahan-dahang bumubuo ng sarili niyang buhay sa malayo matapos niyang mapaglingkuran ang kanyang sentensya. Pinili naming patawarin siya dahil ang galit ay isang lason na ayaw naming itanim sa puso ng aming mga anak. Ang buhay ay hindi laging payapa. Alam naming darating pa ang mga bagyo, dadaan kami sa malalaking alon,
at susubukin muli ang aming katatagan. Pero hindi na ako natatakot dahil alam ko, gaya ng dagat, ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan para bumalik sa dalampasigan. Tumingin sa akin si Kisig. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pasasalamat at pagmamahal. Mahal na mahal kita, Dalisay. Noon, ngayon, at hanggang sa dulo ng ating huling hininga. Mahal na mahal din kita, Kisig. Sagot ko, sa gitna ng dapit hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila, nagtagpo ang aming mga labi. Isang halik na sumisimbolo sa aming panalo laban sa lahat ng pagsubok. Ang aming kwento ay hindi natatapos dito, kundi simula pa lamang ng isang masaya at walang hanggang tag-araw.